ating struggles ngayon ng Onyx Indonesia. Pero Onyx Esports, knowing the way they're able to constantly come back sa kanilang mga nagiging laban despite the disadvantage, it's something that Daewoo has to also overcome kung gusto nilang ma-seal etong game na ito. Kanina nakakita tayo ng 4K gold lead sa kamay ng Daewoo pero nabaliktad pa rin ito ng Onyx. It's going to be a Diloth jungle for the side of Kyrie. Wow. At mukhang nagkaroon na ata ng swap. It's going to be the Fredrin XP lane. Pinagpalit lang nila yung ginamit nila ng game number 1. And in terms of early game answers, yan naman i-expect mo coming in from Kyrie para makapag-engage kaagad siya ng mabilisan. Kasi yun yung medyo missing kanina na napapressure siya ng kanyang mga kalaban. Lalo na nung Matilda, nung game number 1 na hawak ni Sabo. Sabi ni Mama, ako naman magdidirot. Ako naman magdidirot. Ipahiram mo na sa akin. Ipahiram mo na sa akin. Ako naman ang maglatag. And ngayon, tira pinahiram din kay sa side ng Onyx yung jungle creep na yun kasi kinuha pa na nila. Hindi nila pinahiram. Kinuha na nila mismo. Medyo mahirap to considering na ginagawa ng Onyx this time kung paano yung pag-ipit na ginawa ng Deus Volt kontra sa jungler nila kanina. Limiting the resources na pwede nilang makuha, which is something you would expect dito, especially sa napakaraming boots na naman na hinawakan nitong si Kiboy. Si boots as in sapatos, hindi si boots na nakikita natin dito. So talagang manggugulot, maghahanap lang sila ng mga pwedeng kuhain from Magister. As we can see right now naman, meron nang nag-exist agad na level gap between Magister and Kyrie. And still a very silent game. Wala tayo nakikitang invade so far and mukhang mag-aantay tayo ng pinakaunang bagong para makita ang mga labanan for this game number 2. First item pickup para sa gold lane natin. Mukhang si Chewe magsisimula with the armored boots. At para naman kay Carvey, Recta Fury Hammer siya para sa kanyang damage power spike. And nagkakarikulan na nga po tayo sa loob ng river. Yup, kamustahan lang na bigla. Pero ayun, kinamusta ng Agaran. It's gonna be a takedown. First blood mapupunta sa Onyx and Kyrie with the first takedown of this game. Hindi lang kaway yun binatukan niya Binatukan niya talaga. Kanina kamustahan lang pero ngayon legit na. And it is gonna be Magister na medyo mapapaligiran dito. Gagamit na rin ng Tortoise Boy Suns. Sunset Lover medyo tutulong ng konti. Kid Bomba on the backside. Boots and Kiboy doing their best. Suns nasa likuran pero there you have it. Final slash pero si Kyrie pa rin ang makakuha ng pinakaunang turtle of this game. Napapaligiran na ngayon. Ito si Kid Bomba and he's gonna be neutralized. The threat is out and Onyx is gonna make sure that they're gonna take this game. Masyado atang maagang pasabog doon ni Kid Bomba. Yep, and kung tutusin maganda naman siya pero merong isang hindi nahuli doon sa final slash which is again itong si Kyrie. So nagawa pa rin niya talagang kuhain at i-secure yung major objective na yon para sa kanyang kupunan at napakaganda ng pag-juggle or naging pagsayaw especially nitong si Kiboy during that clash na kahit sabihin nating napaka-low on HP na nung karamihan ng members dito ng Onyx, nakakuha pa sila ng isang clutch setup. So apart from the turtle that went into their hands, nakakuha pa sila ng isang kill onto Sawo ng Deus Volt. And this is really good for Onyx. Kanina nga natalo sila sa early game pero sila pa rin ang nakalamang ng mid to late. And this time around sila ang nakakalamang sa ating early game 3 minutes in. Pero naghihintay pa rin tayo ng mga sapi ni Sawo. Si Kiboy naman ata ang isusunod nila. Yup, si Kiboy papaligiran ng 3 members dito pero makakapag-dash away lang naman ang mabilisan. That is the benefit of having the show on your side. Confident in giving the vision at madaling makaka-atras. Especially when you take a look at the items right now. Yeah, kasi nandyan din naman si Sans. Todo alalay kung alalay lang ang magiging usapan. And at this point, parang medyo magiging tricky para dito kay Sunset Lover talaga ang pumosisyon kapag hindi nila alam kung saan pa pwedeng manggaling na naman itong si Kyrie na pwedeng bumati na naman sa kanya in the kind of bati na hindi mo gugustuhing matanggap which is yung batukan ka. Sabi nga rito ni Omi dahil meron nangyayari na naman yata sa bottom lane. Yup, si Magister ang nasipa dito nitong si Kiboy and the rest of the members pero Abysm Strike is gonna be right over there para maglatag na naman ng damage output. Magister, the jungler, is finally down. Chewe protecting Kiboy in the same way. No casualties from Onyx. Kid Bomba a 2v1 in the mid lane pero mukhang makakatakas naman siya via the Vengeance Heal. Boots with a Bracer Strat pero tinulak ni Kid Bomba. That was a great final slash. Parang medyo tricky ngayon i-final slash basta-basta itong si Boots kasi parang magagawa niya lapitan lalo yung mga gusto niyang itont at posibleng isa yun sa mga mas makapagdala o mas makapag-encourage dito sa Onyx na mag-engage lang considering the type of lineup nga na meron sila which is etong si Sans na meron namang double dash at etong si Kiboy na napakaraming dashes din kung tutuusin. So an uncontested turtle ngayon ang nasecure ng Onyx right after that exchange na nakita natin sa bandang mid lane. Tuloy-tuloy na ang ginagawa ng Onyx dito sa ating laban exceeding or
talagang minamaximize lalo yung nakikita nating kalamangan. At ang hirap talaga if you're Deus Volt dahil yung mga main tank mo ay matutunaw din lang sa kamay ni Chewe at pati na rin ni Kyrie. Again, the Spectre Step removes a significant amount of armor pero Sans forced to flicker pero mukhang wala atang casualties dito. Yeah, instead si Boots ang mag-engage is actually gonna be doing the counter-attack to Music Boy na nasa may bandalikuran. Are they completely aware of this? Ang nasipan niya wala iba kundi si Carvey, and Carvey is gonna go down. Si Sawa caught in the crossfire sa bro nitong si Chewe, and it's gonna be the rest of the members in. Bomba na naman nakapalibot sa lima, but there is nothing that he could do. 3 heroes down sa kamay ng Onyx. Kung nasa English broadcast ka, baka narinig mo na si Mirkong sumigaw ng Keyboy sa play na yon. Hindi mo akalain na parang at this point, wala pa naman yatang anti-heal items ang Onyx, pero still with the amount of armor break and damage that they are already able to put together kapag magkakasama sila, nagagawa nilang patumbahin. Ultimo itong Arlot na napakataas ng sustain kahit na magkakasama kayo na tinatry patumbahin siya. And Magister right now, they will try to look for an engage again, but hindi muna. And going back dun sa sinasabi nga natin, talagang ang ganda nung naging follow-up mula dito sa parehong sides ng Onyx. It's both Boots na nakita naman nating napilitan agad mag-flicker kahit papaano nagsimula. Pero nung inaakala nating magiging mas magandang counter-engage na yun coming in from Kid Bomba with a final slash, we were all surprised to see Chewe with a blazing duet to answer yung naging clash natin sa gitna. 100% KP para kay Sans at Kyrie. Talagang kung may kill na makukuha, silang dalawa ang ma-expect nyong nandoon. Napakataas kasi ng burst damage na meron sila at this phase of the game. Kahit naka-heart guard ka, ay mga heartbroken ka pa rin sa ganong klaseng combo. Yun ang mahirap at Ayun ang kailangan mailatag ng Deus Volt yung damage para hindi sila ma-heartbroken, so they're making the break for it. Tatakbo na naman itong si Kiboy, magagamit na din ng heart guard na ilatag ni Sans, but Kiboy is gonna be out as well. Si Boots naglatag na naman ng taunt pero hindi siya makakuha nun. Instead, siya ang malalatagan ng damage output brought about by Carvey, so that is 1 hero down pero another trade, a turtle and a turret for Onyx. Yep. Parang lugi Deus Volt doon na isang kill lang nakuha nila. Yeah, ang ganda rin nung supposed na naging iwasan na doon ni Kiboy. Nagamit niya yung Way of the Dragon na palayo si Kid Bomba. So isa ng final slash ang kanyang naiwasan sana. But still, napaka-asintado rin ang ipinapakita rito ni Sunset Lover na ipapatama niya lahat ng kanyang Star Shatter. Lalo pa at meron naman siyang sufficient vision na nakukuha mula sa kanyang mga kasama. Pero... Bomba! Nalatagan na naman ng damage output and that is not looking good. Another kill. That is the 3rd death of the threat na dapat sana i-expect ng Deus Volt to make the necessary play. It's turning really, really bad para sa Deus Volt. Ito yung mga oras na mapapaisip ka na dapat medyo lamang sila sa early game damage dahil sa Brody. Pero at this point, ay nalalamangan talaga sila ng Onyx Indonesia in all skirmishes, pati na rin team fights dahil nga sa mga pickoffs na nanggagaling kay Kyrie at pati na rin kay Kiboy. Mukhang magpupush na ang Onyx Indonesia dito sa baba at makakatore ata sila with Chewe. Yeah, ang isa rin sa mga nakikita nating trend kasi dito sa nagiging laban is yung medyo nagiging invested na ang Deus Volt kapag nakikita naman na nila si Boots, which is someone na at this point ay medyo kaya pa nila talagang i-take down or tunawin considering nga yung early game damage na pwede nating i-expect from Carvey. Pero each and every time na mag-flicker out na siya, magre-re-engage ang Onyx, tas lalabang pa. Katulad na lang nito, may magsisimula na naman yata. Naku, napuruan na naman ito si Magister, nagka-final slash na rin. Pero si Magister ang pupuruhan nila and he's gonna go down kasama pa ng blazing duet na tala. Nitong si Chewe, Carvey ang mapupuruan as well. Pero si Sans naghahabol. Sawo trying to heal. Sunset Lover nandun for the defense and Kid Bomba is gonna be there para dumipensa. Pero si Chewe hindi talaga magbaback away. Tries to go for the bullets to give the pressure. Onyx deals Deus Volt -1. Magister goes down at lamang ata sa Lord ang Onyx Indonesia. Pero hindi ata agad sisimulan. Ano bang kailangan gawin ng Devo dito, Bri? Actually, yung mga nakikita nating minention ko nga kanina na talagang medyo nagiging masyado na silang invested to the point na hindi na nila na-take into consideration yung mga iba pang pwedeng gawin or mga sorpresa pa na pwedeng manggaling sa Onyx is one of the biggest factors that they should probably take into account. And you could probably also maximize talaga dito yung Novaria in that particular aspect, which is to look for the members dito ng Onyx, i-anticipate kung saan na sila talaga pwedeng manggaling and to actually talagang tansyahin na yung mga skills nyo. Kasi katulad na lang ngayon, hindi nila alam kung nasa na naman si Kiboy. Talagang pwede na silang mag-engage. Pero dahil nga meron na silang kakulangan sa information, medyo mas nag-iingat na lang yata ngayon ang Deus Volt. Another uncontested objective ang mapupunta sa Onyx and mukhang muna sila. Talagang magtitiwala sa depensa pero Carvey! Kung ako sa'yo, nag-iisip-isip ka na! At andun naman yung si Pabuti na lang ay nagkamali ng angulo, so Carvey ay hinatid pabalik
sa ilalim ng kanyang tore. Magister babangga na naman dito kay Kiboy, but of course, knowing the dashing man he is, Kiboy is not gonna be given up on the play. Instead, dadaling niya si Sans para makatulong sa kanya. Si Kiboy nag-spam na rin ang TPs while Magister is gonna be forced to use his retribution para makuha yung orange. Sinundo lang, hinatid lang ni Hinatid Kiboy. lang. Kumbaga parang sinipa niya pabalik sa Torres. Sabi niya, delikado dito eh. Oh, drive safe, drive safe. Meron, may kakampi ako dito, dalawa sila. Kapag Oo. tinuloy mo yung farm na yan, mamamatay ka. So, wag na lang. Kaya sinipa niya pabalik sa Torre. Diba? Minsan, alam mo, pinapaaga lang natin ang mga blessings na dumadating para sa side ng Deus Vult. But jokes aside, hindi blessing yung tatlong wave na parating sa kanilang base dahil medyo makapal yan. Yup, this is gonna be mayhem na kailangan nilang pagtuunan ng pansin, sabay-sabay ang galaw. And Deus Vult kailangan makadepensa at this point, pero 9.4k ang kanilang kailangan habulan. That's at least 2. The 3 items na hawak ng kanilang mga counterparts. And the Lord is already marching in. Buti na lang wala pang bangga. So Onyx is gonna take their sweet time. Devu gonna be right over there, pero Sans using the final slash as well. Nagka-final slash na naman yung iba sa mga members, pero si Magister na naman ang bababa. Si Kid Bomba is gonna be there. Para makadepensa, pero si Kiboy, a little overextension. Boots tries to go for it. Pero si Karen naman, and the Chewe, Blazing Duet is gonna be hurting. Itong si Carvey and Sawa, Sunset Lover na lamang ang natitira. It is gonna be a 3v2 situation. Kairi, Sans and Chewe wants to force the issue, but not just yet. Grabe si CW dun. Oh, ginamit niya yung Blazing Duet Flicker na medyo hindi ko matandaan kung kailan ko pa huling nakita. Pero that just goes to show kung gaano talaga ka-confident na ngayon ang Onyx, especially Chewe, with the amount of damage na pwede na nilang i-dish out kontra sa Deus Vult. At that moment, medyo talagang napakaganda nung naging engage na sana doon ng Onyx. May onting mga naging sagot ang Deus Vult, pero in the end, all that mattered to them was actually to take the inhibitor turret. No more, no less. Yeah, and yung discipline ang pinapakita ng Onyx ngayon na nagre-reflect din sa ating scoreboard. A 10k gold lead at hindi sila masyadong nababawasan. Kiboy might look for Magister, sinipa na pabalik. Man, sinipa na naman yung gulong pabalik. At minsan yung para talaga ay mailalatag mo, pero si Chewe is gonna be using that Blazing Duet as well. Appraiser's Wrath ay bibitawan, pero it's actually gonna Boots. That's gonna go down. So Magister and Sawo goes for the offensive as well, pero they will disengage. Ang mga halaga, nakakuha na tayo ng isa. Minsan iniisip ko kung bakit mo sinisipa ang tank, pero mas magaling si Kiboy sa akin, kaya pwede na. Oo, kahit pa paano naman din na masasabi nating meron sigurong hawak-hawak na damage na dito yung Onyx, but then very unfortunate kasi malapit-lapit naman ang Deus Vult at that moment, so maaga silang makaka-provide ng respo. At this point pero napapaisip na rin ako kung paano mo nga ba tatansyahin ang skills mo kung ikaw ang Deus Vult, kasi kung ikaw man ang mauuna sa paggamit ng Final Slash, parang that's all the more reason para dito ka sa Onyx or especially Chewe na mag-go, kasi wala nang parang pinakaka-cancel din sa kanyang Blazing Duet when he decides to go in, kasi yung Final Slash yung parang pinaka-pwede sanang gumawa nun, pero pag alam na kasi ni Chewe na wala yun, katulad nung nakita natin kanina, parang pwede na lang talaga siyang magmatapang at maghanap ng Blazing Duet doon sa mga membro sa likod. And Chewe with the wind of nature as well, talagang medyo mahirap pitasin at mukhang iba-burn down na nga nila ang Lord. And this will be a Luminous Lord secured para sa Onyx Indonesia. Kiboy, nag-aanap na naman ng bagong masisipa, pero mukhang mas tumitipid na lang siya at yan na nga po. MSC sticker. Ano pang sticker ginagamit mo, Kiboy? Mga kopya? Kung ano pa yung nakalagay dyan, kung ano pa yung nakasetup, but there's Ay, just ayun. so many threats na nanggagaling sa kupunan ng Onyx. You see Kiboy in that specific bush na tinataguan niya before even the start of the Lord fight. So Deus Vult, medyo nagdalawang isip sila. They didn't know if they should engage doon sa Lord, try to contest for it or not, kasi hindi nila makita si Kiboy. And on the other hand, as soon as makita ng Onyx si Magister, pinuruhan nila agad eh. Kakatakot ngayon ang ginagawa ng Onyx. Kahit si Magister ang makita na isa siguro sa iisipin mo, typically ay pwedeng i-capitalize ng Deus Vult kapag alam nila na kaya nila mas makapag-provide ng magandang counter-engage. Pero ngayon, wala nang Final Slash na pwedeng magmula kay Kid Bomba. Oh no! The problem is si Kid Bomba na naman ang mapupuruan dito with a flicker of Razor's Wrath na nailatag nitong si Boots. And that is gonna be the second inhibitor na mapapatumba ng Sky Kings going up against Deus Vult. They still have Sunset Lover and Carvey to defend. But the question is how long will they be able to hold on? Sans putting on the pressure kay Sunset and kay Sawo. Boots and Kairi napatumba na rin ng inhibitor turret sa may bandang gitna. Magister wants to go for the extra fight, but Sans nasa may bandang likuran and Carvey manages to stay alive. Kiboy nandito na rin, tries to go for it as well, pero Boots naglatag na naman ng torta, or actually ng taunt lang, kasi yung torta ay nandito na with that Appraiser's Wrath as well. But Kiboy is still gonna be alive, and the rest of the members of Devu, buo na sila, but no inhibitors are left.
Wow, nakapagdepensa pa ang Deus Volt at hanggang up ang Crystal, may pag-asa pa. Kanina nakita natin sa crowd ang Smart Omega, never say die ang kanilang sinasabi. And this time, Deus Volt, doon din ang kanilang hahawakan. Oh, actually makikita nga rin natin so far nagiging napakaingat ni Carvey no dito sa buong laban natin. So far napakaganda rin ng kanyang mga nag-dish out. Second highest damage dealt dito sa ating laban and 2 beses man siya napitas yung crucial talaga na naging pagkabuhay kanina. Yung isa sa mga parang pagkakamali na posible pang maging mas maganda sa Deus Volt kapag naulit. Pero ngayon may laban! Si Kyrie ang pinili na dito, third part memory, Bomba! nagamit na pero si Boots, nalatag na naman pero may sipa na gagawin dito kay Bomba! Carvey. Carvey nakabalikod na naman. Sans is gonna be using that with their structure para mabuhay pa ng pahagya and he's gonna stay alive! Boots nakabalibot na naman doon sa ibang mga members ng rest of Deus Volt. 4 heroes strong pero what a play coming in from Sans, staying alive in that fight. Hindi ko kinaya! Nagawa pa talaga niya maka-double dash out kahit na right after yun ng Winter Truncheon na parang iisipin mo medyo nasa cooldown pa siguro. And after that, nasa lupa dito ni Kiboy yung potential star shatter na nanggaling kay Sunset Lover, proving to us kung gaano na ba talaga coordinated itong Onyx at this point of the game. And that coordination ay talaga nagbibigay sa kanila ng napakagandang team fighting. Again, one of the best or not the best team fighting in M5. Onyx Indonesia, sisimulan ngayon ang Lord and this will be the third Lord of the game at mukhang hindi na naman makakakontest ang side ng Daewoo. Oh man, and the coordinates are coordinating. It's giving coordination. Oh. Yan ang may lalatag dito as Magistor can't even go for the contest. Yeah. At magbaback away na lang ang Deus Volt. 13.4k ang hinahabol ng EECA against Sonic. Parang ang hirap din kasing lumapit kung ikaw si Magistor kahit gusto mong mag-drive-through kasi parang at this point yung mga members ng Onyx willing kasing salubungin siya. Kapag si Boots na-anticipate na papalapit ngayon si Magistor, parang okay lang sa kanya, sasaluhin niya and that might just be the go signal for Onyx to talagang bitawan na lang yung Lord at i-hero na yung mga nakikita nating laban. Sans though, ang sakit na ng damage output na meron ngayon. Crucial defense to para sa Deus Volt. 3 big waves papasok na sa Daewoo. Match point na ba para sa Onyx? Yup, Magistor nagamitan na rin ng kanyang Heart Guard. Kid Bomba nasa may harapan pero look at Kiboy. Nag-flicker na rin ito si Carvey but the rest of the members are in. Boots lang ang natatagan ng final stash and he's gonna do the same thing back. Kid Bomba is actually running out of HP pero si Kiboy mabubuhay pa rin. But Sans making it happen for his team. Bringing Kid Bomba down pero nawala rin yung Lord na hawak ng Onyx. They wanna go for the defense. That's the first wave down. Kailangan ba dumipensa ng Daewoo? Carvey, delikado siya! Oh no, this is gonna be mayhem para sa kanya. No longer a turned apart memory kasi siya makakalimutan sa laban na to. Kyrie Kiboy Sans, a 4-man Onyx is gonna take us to match point. Game number 2 secure.